Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Singapore, kung saan isang lalaki ang nawala ng bait sa kanyang asawa. At kalaunan nga, ito ay kanyang napatay dahil siya ay may nakikitang kung ano-ano. Ang lalaki ay kinilalang si Paul Leslie Quirk, 49 years old na mula sa Australia at isang podiatrist o doktor na nanggagamot ng mga sakit ng paa. Siya ay nagtatrabaho sa Tan Tock Seng Hospital. 17 years na ang karanasan ni Paul bilang isang podiatrist sa Melbourne bago siya lumipat sa Singapore ng taong 2016. Sa Singapore, nakilala niya ang kanyang asawa na si Christina Ko Gekwa, 43 years old. Si Christina ay isang direktor at konsultant sa isang management consulting firm na nakabase sa Burlington, Massachusetts. Si Christina ay nagtatrabaho para sa kanyang kumpanya sa Singapore. At taong 2017 ay nagpakasal sina Paul at Christina. Legal din na inampon ni Paul ang unang anak ni Christina sa una nitong karelasyon. Si Paul ay unang na-diagnose na may depression pagkatapos ng kanyang diborsyo sa una niyang asawa noong 2001. At siya nga ay umiinom ng mga antidepressant na mga gamot. Taong 2005, nagsimula siyang makaranas ng auditory o visual hallucinations. Sa madaling salita, nakakarinig siya ng kung ano-ano o nakakakita ng kung ano-ano. Si Paul ay naniniwala na kailangan niyang iligtas ang mundo at para magawa iyon ay kailangan niyang mamatay. Kaya naman may insidente na sinaktan niya ang sarili ng 2 beses. Pero kapag nakakainom ng gamot si Paul ay medyo nababawasan naman ang kanyang mga sintomas. Ngunit bumalik ang kanyang mga sintomas ng taong 2013 nang itigil niya ang pag-inom ng mga gamot. Nagsimula naman siyang uminom muli ng kanyang mga gamot ng sumunod na taon at gumaling. August 2019, uminom na lamang si Paul ng gamot matapos ang 2 hanggang 3 araw. Hindi naman madalas mag-away sina Paul at Christina. Ang pinag-aawayan lang nila ay ang natitirang sustento ni Paul sa kanyang ex-wife sa Australia. Pero January 2, 2020 ay nag-away ang mag-asawa at sinabi ni Paul na gusto niya nang bumalik sa Australia. Inimpake niya ang kanyang mga bag at pumunta sa isang kondo kung saan nag-i-stay ang kanyang bumibisitang pamilya mula Australia. Sinabi ni Paul noon sa kanyang kapatid na lalaki na nape-pressure na siyang magstay sa relasyon niya kay Christina. Pero pinayuhan siya ng kanyang kapatid na magstay na lang sa relasyon para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Mga 3:00 ng madaling araw na iyon, nag-send si Paul ng mga text messages kay Christina para humingi ng sorry dahil siya nga ay nag-walkout. Ayon din sa text, pakiramdam ni Paul ay wala na siya sa kanyang sarili habang nag-aaway sila ni Christina at medyo nalito na siya sa mga nangyayari. At bandang 3:45 ng madaling araw, umuwi si Paul sa bahay nila ni Christina kasama ang kanyang kapatid. Kinabukasan, 10:00 ng umaga, magkahawak pa nga ng kamay sina Paul at Christina nang makita nilang umalis ang kapatid ni Paul. Ang anak naman ni Christina ay pumasok na sa paaralan ng umaga din na iyon. Pagkatapos ay nagpunta ang mag-asawa sa Catholic Spirituality Center. Habang pauwi sina Paul at Christina mula sa center, nakarinig si Paul ng mga boses na nagsasabing, "May pagkakataon kang pigilan ito at hindi pa lumala ang sitwasyon?" Ayon kay Paul, paulit-ulit daw ang mga boses.
Sinasabi din daw ng boses na ito na masama si Christina at ang pagsama niya kay Christina ay makakasira umano sa kaayusan at balanse ng lahat. May nakita din si Paul na taong dumadaan na nakasuot ng isang marathon t-shirt na may nakalagay na finisher. Pero ang pumasok sa kanyang utak noon ay salitang finish her o tapusin na siya. Pag-uwi, naligo si Paul at may narinig na naman siyang mga boses na nagsasabi sa kanya na, "Ngayon na ang oras para umatake ka. Bilisan mo. Kailangan mong kunin ang pagkakataong ito." Bago magtanghali ng January 3, 2020, kumuha si Paul ng 2 pares ng kahoy. Sa sala ng bahay, sinimulang hampasin ni Paul si Christina ng malakas sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Nakatakbo pa si Christina sa balkonahe at sumigaw ng tulong. Pero hindi nagpaawat si Paul at patuloy pa din na pinaghahampas si Christina. Ang mga residente sa ibabang unit ng bahay ni Paul ay tumingala at nakita si Christina ng duguan na nakasandal sa rehas ng balkonahe. Sinubukan pa nga ni Christina na i-stretch ang kanyang mga kamay sa kanyang kapitbahay at humingi ng tulong. Pero hinila siya ni Paul pabalik sa loob ng kanilang apartment. Ang mga nakakitang mga kapitbahay ay agad naman tumawag ng mga pulis. Hinabol ni Paul si Christina habang tumatakbo papunta sa master's bedroom at matapos nun ay sinaktan muli si Christina hanggang sa ito nga ay mawalan ng malay. Pagkatapos ay kumuha ng patalim si Paul at sinaksak si Christina hanggang sa ito ay mamatay. Bukod doon, sinaksak din ni Paul ang kanilang alagang aso at itinapon sa balkonahe. Matapos ang pagpatay ay nag-text pa nga si Paul sa kanyang kapatid at sinabing tapos na. Dumating ang mga pulis bandang 12:30 ng tanghali. Sinabi ni Paul sa mga pulis na siya ay si Jesus Christ at pinatay niya ang kanyang asawa dahil ito nga ay isang demonyo. Umamin din si Paul na gumamit siya ng patalim at kahoy para magawa ang krimen. Inamin din ni Paul na pinagsasaksak niya ang kanilang aso dahil pwede pa daw nitong buhayin ang pinatay niyang demonyo na si Christina. At hinagis niya sa balkonahe ang aso na para bang ibinalik niya sa kailaliman ng mundo ang mga umano'y demonyo. Samantala, dineklarang patay si Christina nang dumating ang mga ambulansya. Ilan naman sa mga kapitbahay ni Paul ang nagbigay ng testimonya sa mga pulis. Ayon naman sa mga statement ni Paul, si Christina nga ay isang demonyo at kailangan niyang alisin ito sa mundong ibabaw. Dagdag pa niya, si Christina ay nasa anyong tao lamang pero ang totoo daw ay siya ay isang demonyo na kilala bilang Tiamat at sinubukang umano ni Christina na guluhin ang ayos na mga bagay-bagay sa mundong ibabaw. Ayon din kay Paul, siya ay mula sa langit at nakakarinig siya ng mga boses na nag-uutos nga sa kanya na patayin si Christina upang itaboy siya pabalik sa kailaliman ng mundo. Matapos nga daw niyang mapatay si Christina ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Agad naman inaresto si Paul, kinasuhan ng murder at ikinulong habang naghihintay ng trial. Ayon naman sa mga kapitbahay, masaya naman daw ang mag-asawa bago ang krimen. Nagulat din ang mga pasyente ni Paul at hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Ayon sa kanyang mga pasyente, mabait at friendly si Paul. Ang trial ng kaso. Sa trial, hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Paul sa korte. Sa trial ng kaso, napag-alaman na hindi lang depression ang meron si Paul, kundi meron ding itong sakit na schizophrenia. Dahil dito, pinagbigyan ng korte ang gusto ng mga prosecutor na sumailalim sa karagdagang 3 linggong psychiatric testing si Paul.
Nang lumabas na ang resulta ng mga psychiatric test, napag-alaman na si Paul ay nagdusa dahil bumalik ang kanyang sakit matapos niyang bawasan ang pag-inom ng kanyang mga gamot. Ayon sa korte, wala sa tamang pag-iisip si Paul nang nagawa niya ang krimen. Kaya inatake niya si Christina dahil naniniwala siya na ang kanyang asawa ay isang demonyo. At dahil nga dito ay napababa ang kaso laban kay Paul. Imbis na murder ay naging culpable homicide na lamang. Nagkaroon din siya ng kaso na mischief for killing the dog. Umami naman si Paul na guilty siya sa kasong culpable homicide. Ayon sa abogado ni Paul, humiling sila ng pagkakulong na hindi hihigit sa 6 o 7 taon na pagkakulong. Ayon sa kanila, posibleng kasing ma-repatriate pabalik sa Australia si Paul pagkatapos na makalabas sa kulungan at sisiguraduhin ng kanyang mga magulang at kapatid na susundin nito ang mga gamutan para sa kanyang sakit. May 24, 2021, hinatulan si Paul ng korte ng 10 taong pagkakakulong para sa pagpatay kay Christina at sa pagpatay sa aso. Ang paghatol kay Paul ay tinatawag na judge na isang kakilakilabot at kakaibang krimen. Ang pagkakakulong ni Paul ay parehong magsisilbing proteksyon sa publiko at daan para sa rehabilitation ni Paul sa isang ligtas na lugar. At dahil nga hindi nag-ingat si Paul at hindi uminom ng kanyang tamang mga gamot, kinahantungan ito ng isang krimen at napatay niya ang kanyang sariling asawa. July 3, 2022, matapos ang 1 taon na pagkakahatol kay Paul, nagsampa ng kaso ang anak ni Christina para hadlangan si Paul na makuha ang bahagi ng mana nito mula sa ari-arian ng kanyang nanay. Ayon sa mga dokumento, ang 16 years old na anak na lalaki ni Christina ay nagsampa ng kaso sa pamamagitan ng isang litigation representative dahil siya ay isang minor de edad pa lamang. Ayon sa aplikasyon, gusto ng anak ni Christina na disqualify si Paul para sa parte ng pagkuha ng kanyang mga mana sa kadahilanang hindi dapat siya makinabang dahil nga siya ang pumatay kay Christina. Hiniling din ng anak ni Christina sa korte na payagan siyang makuha ng buo ang mga ari-arian ng kanyang nanay. Ang halaga ng ari-arian ay hindi na tinukoy sa mga balita. At magpahanggang ngayon ay wala pang lumalabas na resulta sa kaso na isinampa ng anak ni Christina at patuloy pa ding nakakulong si Paul. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!